mga kasarap, isang pagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karinderya serye ay maaga po akong gumising. At yan po yung harapan ng ating Raisin Eatery. May nakapark na single at saka na truck. Bali, mga oras ito ay meron na rin po tayong mga customer. At ang pumasok lang po niyan ay si Nene, si Genggeng, si Miranova at ako. Pero kaninang umaga ay dumating din si Ursula kasama ni Mother Earth. At maaga silang nakaluto kaya maaga silang umalis. Mga oras nga pala na to ay nandyan din si Esan kasi nga ay medyo papalapit yung lunch time ay meron kayong makakatulong. Dahil itong mga oras ito ay check natin yung parking. Kung makikita nyo yung parking ay nandyan yung motor ni Esan. Ops, may motor pa dito. Kanino kaya yun? At yung ating ilaw ay patay na. Very good kasi tanghali na kailangan patay na yung ilaw. Nandyan yung nakapark yung truck tsaka nandyan pa rin yung bulldozer tsaka yung sa Green Arrow. Ang kinakapangabangan ko lang lagi ay yung wire natin ng kuryente sa dulo laging sasagasaan. So may customer tayo rito mga kasarap. Ayan, family yung customer natin. At si Kuya ay kumuwi pa nga kanina at gusto sigurong magpa-shoutout. Shoutout sa iyo Kuya at saka sa mga kasama mo. So mga kasarap, may customer tayo na halos puro take out and then kain. Ayan mga kasarap, kung makikita nyo ay busy si Nene, si Gengging naman ay busy sa loob. So kung mapapansin nyo ay wala si Malditz. Dahil nga maraming customer na wala si Malditz. Medyo late nang gumising si Malditz at pagising niya ay hindi naman siya makagawa kasi gawa ng sumasakit yung kanyang tiyan. O mga kasarap, si Malditz ay laging sumasakit yung tiyan kapag dumarating yung kanyang buwan ng dalaw. Sa pagkakaalam ko yung apat na kapatid kong babae ganyan yung case nila na sumasakit yung tiyan kapag meron na silang buwan ng dalaw. Sa inyo mga kasarap, nangyayari din ba sa inyo yan? Yung meron din bang ganun kapag nagkakaroon ng buwan ng dalaw sumasakit ang tiyan? Yung tita ko din mga kasarap, yung dating tita ko na doon ako nagtira nung high school, shoutout sa'yo tita, Gloria Pagya na nasa US, shoutout sa'yo. Ganun din siya. Actually kahit ngayon na may edad na siya ay ganun pa rin. Sumasakit pa rin yung tiyan niya kapag nagkakaroon siya ng buwan ng dalaw. Kasi natatandaan ko nung nag-aaral ako ng high school, nandun ako sa kanila, ang ginagawa niya kapag sumasakit pa lang or papasakit pa lang yung kanyang tiyan, ay naglalagay na siya ng bote na may tubig na mainit. Tapos ilalagay niya isa sa tiyan niya, tapos nahiga siya sa sala. Kinukomfort niya yung sarili niya kapag nagkakaroon na siya ng buwan ng dalaw. And then, hindi talaga sila makakilos, hindi sila makagawa. Minsan ayaw nila kumain, irritable, tahimik lang sila. Ganun yung case ni Malditz. Si Malditz nga kanina hiyaw ng hiyaw. Iyak ng iyak. Akala ko may nakawalang baka dito sa loob ng karinderya. Joke lang Malditz. Siguro talagang dahil masakit. So, si Esan ang nagkakaha and then tumutulong ako sa kanya. Sinat ko na lang dyan yung camera sa labas. Sabi ko, tingnan na lang niya kasi baka mamaya yung camera namin ay umes ka po bigla. Wala tayong gagamitin sa pagbablog. Tumutulong sa akin si Esan gawa ng wala pa siyang pasok. May pasok daw siya ng umaga pero nagpaalam siya kasi kukunin niya yung result ng ultrasound niya. Sana ay maging maganda yung result kasi ipababasa niya yon sa doktor para malaman kung kailangan niyang dumaan sa operation or kung makukuha sa gamot. Nakita kasi sa kanya na meron siyang bato sa bato. Gawa ng yung mga symptoms lumalabas na. At nung minsang madaling araw, alas 5, sumakit ang tiyan niya. Yung kanyang bandang left side na tagiliran hindi niya mapigil. Nagdesisyon na kami dalhin sa ospital. Doon namin nalaman na ayun, hindi siya nagsasabi sa amin. Yung palang ihi niya ay kukunti na lang, papatak-patak at parang mapula na parang may dugo. Kasi si Raisin ay medyo addict din niya sa junk food, sa noodles, tsaka sa walang humpay na soft drinks. Nagkokobra pa din. Pinapagalitan mo, hindi naman nakikinig. Kaya ayan, sabi nga nasa uli ang pagsisisi. Tumulong siya sa aking magkaha and then ngayon aalis siya at pinabibili ko siya ng powder dahil marami na kaming labahin. Gawa nga ng bukas ay first Friday at magsisimba kami. Kailangan wala tayong labahin para makakilos tayo ng maayos. So ako muna ang nagkaha rito and then tumutulong naman si Miranova. Tsaka si Nene ay nagiging runner namin sa labas. Tsaka si Gengging naman ay nasa kusina. Maaga nakauwi si Mother Earth at tsaka si Ursula. Parang bago lang mag alas 9 o alas 9 natapos na sila. Dahil sobrang aga nilang dumadating daig pa nila manok. Kaninang umaga kung di ako nagkakamali alas 4 kumatok si Ursula Pagkatapos maya sumunod na si Mother Earth. Kung nauna naman si Mother Earth ay hindi na siya kakatok dahil meron na siyang susi na ginagamit pagka pumupunta siya rito at pumapasok siya. Silang dalawang magkabady sa kusina. Tumutulong si Mother Earth sa paggagayak ng mga gagamitin ni Ursula and then si Mother Earth ang taga-tikim at saka gumagawa din siya ng sisi para mabilis sila matapos. Pagkatapos nila ay nagpapahinga lang sila and then umuwi na sila. Pagkatapos ay kami ang naiiwanan para mag-dispose ng mga paninda. So mga kasarap yung mga oras na to na nag-voice over ako, si Malditz ay awa ng Diyos ay nakatulog na siya sa folding bed, nakapagpahinga na siya, may ginamit siya na belt sa kanyang tiyan, yung dati kong ginagamit na heating belt para maagapan o kahit pa paano ay maapatan yung kanyang pananakit ng tiyan dahil siguro sobrang sakit. Hindi natin alam kung gaano kasakit yun kasi sila lang mga babae na naka-experience ng ganun pagka nagkakaroon sila ng mga buwan ng dalaw. Kami pa rin na magkakasama rito at tulong-tulong kami. Pop,
papunta na to sa lunchtime ng mga oras na to. Bali, nag-aasikaso na lang kami at re-ready na namin. Naka-ready naman na lahat ng ulam and then yung sabaw ay yung customer na ang kukuha. And then may naka-ready na kami na nakabalot na ulam. At saka yung mga sabaw na nasa loob ng kusina like ang ulam kasi ngayon ay nilaga at saka meron tinola ay ready na rin sa kusina. Mainit na yung sabaw. So, naghahanda na kami para sa lunch at may katulong naman kami si Esan kahit wala si Maldi. So, ilang mga kasarap, ito po ang kaganapan dito sa Reason Eatery. Lagi po natandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!